Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, Chapter 2, Life After College, Episode 1, by Roy. Simulan na natin ang kwento. Sabi nila, mas nagiging mature ng tao habang tumatagal. Nag-iiba ang mga goals sa buhay. Mas pinaprioritize ang future para sa pamilya at sa mga mahal natin sa buhay. Nag-leave ako for 15 days para makalanghap ng sariwang hangin at makakain ng sariwang gulay at prutas. Ito ang namimiss ko dito sa probinsya eh. Lahat kasi sariwa at payak lang ang pamumuhay ng mga tao. Nasa duyan ako nakatalay sa 2 puno nun, sa gilid ng palayan. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako nang may marinig akong mahinang music na mas nakaka-relax. Pero, teka, wala naman akong transistor radio dito o kaya cellphone na dala. Bakit may music? Iminulat ko ang mga mata ko at nasa harapan ko si Dan. Si Dan nga! Kinusot ko muna yung mga mata ko para siguraduhin na hindi ako nananaginip. At hindi nga. Totoo ngang nasa harapan ko si Dan. Bigla akong bumangon at niyakap kaagad siya ng sobrang higpit. Dan, what are you doing here? Bulong ko sa kanya noon. Sandali lang mahal. Hindi ako makahingi. Sagot ni Dan noon. Ay, sorry mahal Na-excite lang kasi ako eh. Bumitaw na ako sa pagkakayakap sa kanya. Nandito kasi ako Roy kasi namiss kita. Nagbabaka sakali akong mahanap tong lugar mo. Medyo malayo pala sa bayan to no? At buti na lang, friendly at matutulungin yung mga kababayan mo. At sa wakas, here I am. Mahabang sagot ni Dan. Nabinuka ang mga kamay na parang yayakapin ako. Yumakap ulit ako sa kanya at tinalikan ko siya sa labi. Naupo kaming dalawa sa duyan at tinanong ko ulit si Dan. Di ba may klase ka? Nag-absent ka na naman ba? O baka naman nag-cutting classes ka Hala, hindi na tayo college Roy. Hindi na pwede mag-cut ng klase. At lalong hindi pwede mag-absent sa medical school. Term break po namin ngayon. Kaya no worries Roy. Mabait kaya ako. Alam mo yan. Nakangising sabi ni Dan. Sabay akbay sa akin noon. I miss you mahal. Sabi ko sa kanya habang nakatitig. I miss you more mahal. Sagot naman ni Dan. Sabay smack sa labi ko. Nakakabay pa rin siya sa akin at nakayakap naman ako sa bewang niya habang nagduduyan kaming dalawa na hinahaplos sa malamig at sariwang hangin sa gilid ng palayan. Ilang saglit pa narinig ko na tumatawag ang kapatid ko. Kuya! Kuya! Oh, bakit? Sigaw ko sa kanya na habang kinakabahan. Kuya, uwi na raw kayo sabi ni Mama para makapananghalian na. Ay, etong kapatid ko talaga Akala mo kung ano na nangyari na. Oo na, sige na. Susunod na kami. Sigaw ko ulit sa kanya. O paano mahal? Tayo na para makakain na tayo. I'm sure, gutom ka na Tumayo na ako noon. Nagtataka ako kasi hindi tumayo si Dan. Mahal, tayo ka na dyan. Para pumunta na tayo sa bahay. Maglalakad ba tayo Pero hindi pa rin siya tumatayo. Mahal, tara na. Tayo ka na dyan para makapunta na tayo sa bahay. Maglalakad pa tayo Hindi pa rin siya tumatayo. Hinawakan niya yung kamay ko at sabay sabing,
Ang sarap dito, mahal ko. Oh. Ayoko pa sanang umalis eh. Sabi niya na may halong paglalambing. Don't worry, mahal. Pagkakain natin, babalik tayo dito mamaya, okay ba yon? Kaya, tumayo ka na dyan, please. Tinaas niya ang kanang kamay niya. Sabay sabing, tulungan mo akong makaalis dito. Hindi ako marunong bumaba eh. Nahihiyang sabi ni Dan noon. Ay, sorry naman mahal. Hindi ko alam eh. Hindi ko naman alam na hindi ka pala marunong bumaba dyan eh. Inabot ko yung kamay niya at hinila pababa hanggang sa makaapak na siya sa lupa at makatayo. Wow! Ang lakas mo pala, mahal. Nakangising sabi ni Dan. Sira. Malakas ako kasi nandyan ka. Ganun ba? Sabay akbay sa akin ni Dan at humakbang na kami pa uwi. Wow! Ang sarap ng ulam, tita! Bulalas si Dan nang makita ang nakahain na tinola, dalagang bukid na isda, veggie salad at inihaw na native na manok. Pagpasensyahan mo na yan, iho ha? Ito lang talaga ang madalas naming ulam dito eh. Kasi medyo malayo ang palengke. Paliwanag ni mama kay Dan. Naku tita, ang sarap nga po eh. Wika ni Dan habang kinakamay yung inihaw na native na chicken. Naglabas ng fresh na buko at mangga ang kapatid ko para panghimagas. Wow, ang espesyal naman talaga tita. Salamat po ng marami ha. Salamat din iho at nagustuhan mo yung mga inihain namin. Sige Dan, magpabusog ka ha. Kasi wala na yan mamaya. Sabat ko naman. Ha? Bakit? Minsan lang ba ang kainan dito, Roy? Tanong ni Dan at bigla siyang nahinto. Joke lang naman yun, Roy. Nakangising sagot ko. Kasi ba naman, kung makakain eh, kala mo, huling pagkain na niya. Tawa talaga ako ng tawa nun. At nagtawanan kaming lahat. Pagkatapos kumain, lumabas kami ng bahay at nagpahangin. At pinapanood yung mga manok na kumakain sa kulungan. Sa di kalayuan ay may natatanaw akong kalabaw. Parang gusto kong subukan sumakay sa kalabaw ah. Nakangising nag-iisip ako. Nang mapansin yun ni Dan. Oh, bakit ka nakangisi dyan? Ano naman bang iniisip mo ngayon ha? Tanong niya sa akin na sinundan niya ng tingin na nakatitig sa kalabaw. Aha! Alam ko na! Sigaw at biglang tayo ni Dan. Uy! Teka lang! Hinawakan ko siya sa kamay at napalingon siya sa akin at ngumiti. Sabay bulong na, sige na mahal, please. Sakay tayo sa kalabaw mo. Please, sige na. Pangungulit niya sa akin. O siya, sige na. Tara na, sasakay tayo sa kalabaw. Biglang may tumawag sa cellphone ni Dan. At biglang nag-iba yung mukha niya. Hello? Yes, this is Dan. Sino po sila? Okay. Nasa probinsya po kasi ako ngayon eh. I'm with my boyfriend po eh. Sabay kindat sa akin. At pinatay niya yung cellphone niya. Medical prof ko yung tumawag. Tinatanong niya kasi yung about sa PowerPoint presentation next week. Hindi mo may tatanong eh. Ako lang naman ang class representative sa med school. Pagyayabang sa akin ni Dan. Ganun ba? Ang galing pala ng mahal ko. Nakaka-proud ka talaga, Dan. Sagot ko naman habang inaayos ang kalabaw para makasakay na kami. O ayan, Dan. Pwede na tayo mamasyal. Uy, ano ba? Kumapit ka kaya? Baka mahulog ka. Sigaw ko kay Dan noon. At humawak nga siya sa tagiliran ko. Huwag banda dyan, Dan. May kiliti ako dyan eh. Natatawa kong sinabihan si Dan. Saan ba ako hahawak? Tanong niya.
Alam ko na. At bigla niyang dinakma yung harapan ko. Uy, Dan! Ano ba yan? Baka may makakita sa ating mga tao, oh. Ano ba yan, Roy? Saan ako hahawak? Dito na lang at least. Hawak-hawak ko siya habang namamasyal tayo. Sige ka, pag nagalit yan, Dan, lagot ka. Di, galitin natin. At tumawa siya ulit. We spent the rest of the afternoon sa palayan at sa duyan. Naligo kami sa batis at pagkatapos maghapunan ay naghahanda na kami sa aming higaan. Dan, pasensya ka na ha. Medyo maliit yung kwarto ko at yung kama. Kaya pagkakasyahin na lang natin ha. Okay lang, mahal. Basta kasama kita, okay talaga ang lahat. Naka-boxer lang kaming dalawa. At syempre, pag nagiinit at umaapoy ang mga sumusunod na eksena, sa maliit na kwartong yun ay hindi ko na mabilang kung nakakailang rounds kami bago natutulog. Lumipas ang araw at pauwi na kami ng syudad. Dating gawi, nakasandal siya sa akin at tulog na tulog. Napagod ang mahal ko Bulong ko sa sarili ko at mahinang hinagka ng noon ni Dan. 9 p.m. tomorrow at my clinic. Saad ang note sa ibabaw ng laptop ko. Hala! Oo nga pala. May appointment ako kay Doc Bernardino para sa mga o-orderan niyang mga gamot. Bigla ako napadasal na sana malaki yung orderin ni Doc kasi kapos pa ako sa quota this week Kinabukasan, time check at 8:45 p.m. Okay, may 15 minutes pa ako habang nakaupo ako sa company car namin at inaantay ang 9:00 ng gabi. Ilang saglit pa ay may kotse na pumarada sa di kalayuan. Bumaba ang nasa driver's seat at laking gulat ko na si Dan. Ano kayang gagawin niya dito at this hour? Naka-medical school uniform pa siya at pasimpleng naglakad papasok sa building. Time check, 8:55. Buwaba na ako sa kotse at diretso na sa klinik ni Dr. Bernardino. Tapos kumatok ako. Come in. Bukas yan. Narinig ko sabi ni Doc. I step inside at pasimpleng umupo sa chair in front sa table ni Doc. I'll attend to you in a while, Roy. Sabi ni Doc sa likod ng kortina na nagsisilbing partition sa table at bed niya. Ilang saglit pa ay lumabas na si Doc at nagkamayan kami. Good evening po, Doc. Good evening too, Roy. Sit down so we could discuss business. Biglang bumukas ang kortina at lumabas si Dan. Roy! Good evening! Sa pagkakabigla ko, tumayo ako at kinamayan ko si Dan. Good evening, Tol. Magkakilala pala kayo? Tanong ni Doc. Opo. We're college buddy Sagot kagad ni Dan. Tumango lang din ako at pilit na ngumiti. Well, Doc, I have to go na. Thanks, Tol Mauna na ako Pahabol ni Dan. Sabay tungo sa pinto at lumabas na. Okay, now Roy, ano yung ma-offer mo sa akin? Doc, ito po yung proposal ko. Sabay abot sa kanya ng mga documents para basahin niya. Okay. It seems like malaking amount din to If ever nakukunin ko to, may hit mo na ba yung quota mo this week? Tanong ulit ni Doc. Opo, Doc. Kung kukunin niyo po, makakahit po ako ng quota this week. Well, if that's the case, ano ba ang kapalit, Roy? Anong kapalit, Doc? Sabi ko naman, na umpisa na akong kinakabahan. Tumayo siya at pumunta sa harap ko. Well,
You can give me a nice BJ. At ako nang bahala sa kota mo. Walang kagatol-gatol na sabi ni Doc Bernardino. Kung ayaw mo, okay lang sa akin. Pero wala akong ibibigay na cheque sa'yo, Roy. Doc, wala na bang ibang paraan na pwede aside from this? Balik kong tanong sa kanya. Just take it or leave it, Roy. Ganun lang kasimple. Sabi sa akin ni Doc at medyo malapit na ang harapan niya sa mukha ko. At napansin ko ang pamumukol sa loob ng kanyang slacks na pantalon. Okay, hanggang dito muna guys, no? Tatanggapin kaya ni Roy ang offer ni Doc Bernardino sa kanya? Abangan nyo yun sa next part. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.